Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang good news. Business opportunities at karagdagang economic activities tiniyak ni President Bongbong Marcos dito pa rin sa pag-usad ng Metro Manila Subway Project na dinaluhan mismo ng Pangulo dyan sa lungsod ng Pasig City. Yan ay ilang oras lamang matapos makabalik ng mahal na Pangulo galing sa bansang Singapore. Dito ay naging parte ng aktibidad at talumpati ng Pangulo at paghihikayat pa rin sa mga negosyante na tutukan at tulungan ang pagpapalakas ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang. At layunin din ng subway project na ito na maibigay ang angkop na kaayusan at para din sa mga mananakay. Panawagan ni President Marcos, tiisin din naman ang mga posibleng epekto. Magkakaroon kasi ng mahabang panahon, ilang taon din ang dadanasin yung mabigat na daloy ng trapiko doon sa mga lugar kung saan isasagawa ang nasabing proyekto. Pero ang bunga naman daw nito ay pangmatagalan at makakatulong ng malaki sa ating pinalalakas na ekonomiya. Narito ang naging talumpati ng Pangulo ng ating bansa na si President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. We look forward that this project will benefit the approximately 150,000 passengers a day by the year 2028. To everyone's knowledge, the CP-104 is part of the 33-kilometer Metro Manila Subway Project Phase 1, the first subway project in the Philippines. Once operational, the MMSP Phase 1 will reduce travel time between Quezon City and the Manila Airport from 1 hour and 30 minutes to 35 minutes. This foreign assisted project is under Official Development Assistance Program or ODA and funded by the Japan International Cooperation Agency or JICA. Samantala, sa kaugnay pang balita, kahit kanselin ng mga kakamping, Pasig City Mayor Vico Soto, idinipensa at pinasalamatan ang Pangulo ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos Jr. Hinangaan ng marami sa ating mga kababayan online ang Pasig City Mayor at well-known altin ng bansa na si Mayor Vico Soto. Matapos nitong pasalamatan si President Bongbong Marcos Jr. sa kauna-unahang Metro Manila Subway Project na sisimulan sa Pasig City. Bukod raw sa magkakaroon ng trabaho ang mga Pasigueño sa sisimulang proyekto ng Marcos Administration, ay mas lalong excited nga raw ang mayor ng Pasig dahil dalawa sa station nito matatagpuan sa kanilang lugar. Makakalika ng libo-libong trabaho at ma-enjoy daw ng 160,000 commuters everyday pag na-accomplish na ang nasabi kauna-unahang subway project sa bansa. Panoorin ang full video kung saan kahit kanselin ng mga kakamping ay hindi nila napigilan ng mayor ng Pasig City na si Mayor Vico Soto na sumaludot humanga at pinasalamatan ng Pangulo ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos Jr.
sa naging groundbreaking ceremony kamakailan sa pagsisimula ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City. Panoorin ang full video. Magandang umaga po, His Excellency President Bongbong Marcos. Magandang umaga po sa inyo and welcome to the City of Pasig. Kinagagalak ko pong maging bahagi at maging saksi ng groundbreaking ceremony na ito. Kami po, I believe I speak for the City of Pasig and the citizens of Pasig when I say that we have been really looking forward to this. Sabik na po kami na magkaroon ng subway at we are so happy. We are more than happy and excited na meron pong dalawang istasyon na nandito po sa lungsod ng Pasig, Ortigas North and Ortigas South. We look forward to the day that we will be able to walk to the subway station and ride a subway going to the airport, going to Commonwealth, to BGC, at marami pa pong iba. And we are confident that under this administration and under the leadership of President Marcos, that the construction of the subway will be very smooth. Asahan po ninyo na ang lokal na pamahalaan ng Pasig ay nandito para suportahan ang programa and we will do everything that we can. Yung iba medyo kinakabahan po sa traffic dahil sa pagsara ng Meralco Avenue, pero ito naman po ay panandali ang sakripisyo para sa mas maliwanag na kinabukasan, konting sakripisyo po ngayon para sa ginhawa, para sa kaginhawaan pagdating ng bukas. Maraming salamat, congratulations sa ating lahat. Itong linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high-impact infrastructure projects na nagkakahalagang humigit kumulang 9 trillion pesos. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at dekalidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimulan na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakaraang administrasyon? Meron tayo kung minsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil yung sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, dapat talagang ituloy. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Grabe mga kaibigan mo. Ang laki rin talaga ng naitulong ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Grabe. Kung wala siguro siya, hindi mamumulot yung mga tao. Diba? Napakalaking ambag din ang ginawa ni Tatay Digong dito sa ating bansa. Diba? Lalo na at kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power, at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. Una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating manggagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya't ang pag-aaproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may dala-dala ring milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko.
Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukid. Pang-apat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastructure. Isipin natin lagi ang climate change. Mayroon tayong mga flood management project na nailatag. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamang ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pag-ulan, katakataka naman, meron din kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Panglima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa ating sambayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang local kundi sa global market din. Pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente. Sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. Pampito, mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At panghuli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supplies ang dakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilyong-bilyong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga nagnenegosyo sa ating bansa. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Dala-dala ay mga benepisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya, kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipagbubuklod ang sambayanan, pisikal man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at dekalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.